lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo'y natitipon, nagbubuklod sa araw na ito, Martes sa ikalimang linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay, upang itaas sa Diyos sa kanyang dambana ang ating mga natatanging pagsusumamo. At sa katahimikan, kasabay ng mga nabanggit na pamisa, ating ibulong sa Diyos ang ating mga natatanging pagsusumamo at mga pagsusumamo ng mga taong pinangako nating panalangin, at naway din pagkaluban tayo ng magandang panahon ng ulan na siyang papawi ng init na dulot ng El Niño. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag, upang huwag naming pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kinalang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-akalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Berde. Ipinangaral ni Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe. At marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad
at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatanda, mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno. Ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sa Pampilya. Pinangaran nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkadakila ng Diyos. Pagdating doon, tinapon nila ang mga kaanib sa simbahan at sinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang manampalataya ang mga hintil at mahabang panahon silang nananatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon. Di ko tutugutan sa lahat, sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri, magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y magtiis, ng tagumpay ay makamit, at sumati ng langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na sa inyo, sa ito bago pa mangyari upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama, at ang ginagawa ko'y
ang inutos niya sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Tayo naririto sa mga sandaling ito upang magsumamo ng kapayapaan ng Diyos. Makalangit na kapayapaan na hindi kayang ihandog ng sanlibutan ng mundong ito. At kung tatanungin ninyo ang inyong sarili, bakit kayo nandito sa dambana? Bakit kayo naririto upang sumamba at magdasal sa harapan ng dambana ng Diyos? Sapagkat wala naman tayong hinihiling na iba kundi ang kapayapaan na nagmumula kay Kristo. Ang makalangit na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kung anumang pagsisikap o kayamanan ng mundong ito. Sapagkat ang makalangit na kapayapaan na inihahandog ni Kristo ay yung tinatawag na not only external peace, but inner peace and inner joy that comes from God, na hindi kayang tumbasan ng mundong ito. Yun ang katotohanan kung bakit tayo nabubuklod sa sandaling ito, upang hingin ang makalangit at panloob na kapayapaan na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Yung mga kapayapaan na ating ating pinapakinabangan at mga bagay na ating isinasabuhay sa araw-araw na kapayapaan. Ang mga kapayapaang iyan, those external peace, earthly peace, it will pass away. Maglalaho sa takdang panahon. Lagi niyong tatandaan, lagi niyong hingin sa Diyos sa inyong panalangin, sa inyong pagsasakripisyo, yung tinatawag na inner peace and heavenly peace that comes from God. Sapagkat yung kapayapaang dadalhin niyo na yan mula sa mundong ito hanggang sa kabila, ay magdudulot ng walang hanggang kaligayahan. Kaya tayo sa pagtitipong ito, walang iba na ating hihingin ay ang kapayapaan para sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Sapagkat ang kapayapaan nagmumula sa Diyos ay laging humahantong sa buhay na walang hanggan. Paano natin makakamit ang kapayapaang makalangit? Kung tayo magtitiwala at mananalig sa Diyos. Sapagkat sa pananalig sa Diyos, doon natin makakamit yung handog niyang kapayapaan. At ang pananalig sa Diyos doon, tayo magtitiwala, magsisisi sa ating kasalanan, magtitiwala sa mga gawaing kabananan gaya ng pagsisimba, pag-aalay ng sakripisyo natin sa araw-araw sa buhay, pagsisisi sa kasalanan sa tuwing tayo magkukumpisal. Every time go to the sacrament of confession, we receive not only external peace, but inner peace that comes from God. Ganun din ang ginawa ni Santo Padre Pio ng Pietrelcina sa kanyang buhay. Inihahandog at binibigay niya ang kapayapaan ni Kristo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kasalanan sa tuwing may lumalapit sa kanya sa kumpisanan. Sa tuwing nagdiriwang ng banal na misa, ibinibigay niya ang kapayapaan na nagmumula sa katawan at dugo ni Kristo. Naway sa ating buhay pananampalataya, sa buhay natin, sa pagsisikap na maging banal, pagsikapan natin at hangarin natin at pagnasahan natin, hindi yung kapayapaan na hinahandog ng mundong ito, hindi sa tagumpay ng mundong ito, kundi sa Diyos lamang na pinagmumulan nito. Lahat ng kapayapaan ng mundo nito ay pinagmulan ay Diyos. Walang kapayapaan ng mundong ito kung wala ang Diyos. Everything, all the peace that the world celebrate is always comes from God. Sa ating pagbubuklod, sa pagpapatuloy ng banal na pagsambang ito, pag-aalay ng banal sakripisyo ng katawan at dugo ni Kristo, hilingin natin ang grasya sa Diyos na tayo pagkalooban ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya, na ating tinatanggap
Sa tuwing tayo tumatanggap ng kanyang katawan, pagdalo sa banal na misa, at pagtanggap ng mga iba pang sakramento gaya ng kumpisal. Naway sa tulong ng grasya na ito ay matulungan tayong magsumikap at makamit ang hinahangad nating kapayapaan, ang makalangit na kapayapaan na nagmumula kay Kristo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik ng buwan ay tumindi bilang hukom natin. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa na mga anghela nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na magiging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaalas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapating kaming lahat na makasay sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose, na kanyang kalininis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol, at ni Santo Padre Pio ng Pietrelcina, aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwag nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili na nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mahasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo
walang masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Naririto si Kristo, ang tinapay ng buhay, ang handog sa sanlibutan ay kapayapaan. Siya ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko ikaw ang tanging hangal. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pagdalugan. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw abang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa
kakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ko. Magdiriwang ang arit, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamta. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at tingapin ang iyong sambayanan na minarapat mo makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami mawalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong nakikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ay unang Sabado ng buwan,
Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang bendisyon sa mga gamit na ito, sa mga pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumudulog at magdasal sa gamit na ito, ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luwin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.